Praise God at nandito po ang bawat isa sa atin and nagagala ko pong i-announce sa inyo na wala na po tayo or tapos na tayo dun sa mga nakaraan nating series teaching about the end times. And ngayon po tayo ay mag-move forward sa ating next na series, no? Sa ating midweek service na ito na pinamagatang series natin, Government and God. Pwede ba nating sabay-sabay muli basahin? 1, 2, 3, go! Government and God. Tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, patuloy ka namin inaanyayahan sa aming mga buhay. Lord, sa mga current issues sa aming paligid, tulungan niyo po kaming buksan ang mga isipan ng iyong mga anak at ganoon din, Lord, maintindihan po namin ang nais mong mensahe sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we believe na kayo po yung maungusap sa puso ng bawat isa sa kanila ngayong gabing ito. In Jesus' name, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Now, medyo practical tayo. Siyempre, lumayo na tayo ngayon dun sa end times and sa pagiging awake. Sinong gising sa inyo dito? May gising ba akong kausap? Sige nga, kung gising ka, pumalakpak ka ng malakas. Ayan. Ipadyak mo yung mga paa, come on. Ayan. At sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Ayan. And ang topic natin for today, at ito po ay 4-part series, ay pinamagatan natin siya na The Prophetic Voice of the Church. Naulit ko po, The Prophetic Voice of the Church. Ano bang pumapasok sa isipan nyo kapag sinabing prophetic? No? Siguro una pumapasok sa isipan natin ay prophetic tungkol yan sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Di ba? O kaya pag sinabing prophetic, ano yan? Parang ngayon ko lang po na-encounter yan, pastor. Medyo hindi ko po alam, baka malalim para sa'yo. O kaya iniisip mo ang prophetic para mga pastor lang. No? O kaya baka ang iniisip natin sa prophetic, ito lang yung nababasa natin sa Bible. But nonetheless po, ang prophetic ay may concern ito sa church. Dahil ang pagiging prophet ay mensahero rin ng Panginoon, corrector ng Panginoon, sila yung mga ginagamit ni Lord para sa ganon, maitama ang mali at ang tama patuloy na ipagpatuloy ng mga tao. So, ngayon, dahil nga pag Tuesday, nagiging topic na natin yung mga hindi usually natin naririnig pag linggo, pag-usapan natin ang ating bansa. Okay? Ano kaya, next slide please, yung mga problema ngayon sa ating bansa? Anong napapansin nyo ba? Na problema sa bansa natin, ng mga nagdaang mga buwan, nagdaang mga linggo, anong nangyayari sa bansa? Pwede nakikita niyo po, grabe yung corruption ngayon. Actually, kanina lang ata yun, o kagabi, nakita ko yung aerial shot ng pinapagawang tulay sa Tagaytay. No? Ewan ko kung nakita niyo po yun, pero naaawa ako. Kahit nakakatawa, pero naaawa ako sa ating bansa. Dahil mga substandard yung mga nararanasan natin pero nagbabayad tayo ng buwis at napapagsamantalahan ang bawat isa sa atin. So, ganun na ba tayo? Ganun na ba ang bansa natin sa kapanahunan na to? Hihintayin pa ba natin na dumating o magkaroon ng violence sa bansa bago maagapan ang mga ito? Ito ang dahilan kung bakit gusto natin ma-born again ang bawat tao sa bansa. Hindi po porkit lahat nakakilala o kilala si Jesus, automatically Christian na. Hindi porkit pinanganak ka sa isang family na Christian, automatic Christian ka. Dahil po pwedeng kilala mo si Jesus, alam mo yung Bible, alam mo yung utos niya, pero hindi mo namang gusto sundin. And maraming ganyan sa ating bansa. Kung kaya nakikita natin ang mga nagdaang mga linggo, next slide please, marami pong mga
nag-rally. No? Ewan ko kung sino sa inyong mga pumunta rin dyan. Actually, sa totoo lang po walang masama sa pagrarally kung tama naman yung iyong pinaglalaban. Kasi tama lang na maging magalit sa mali. Pero kapag nagkaroon na ng violence, dun lang hindi nagiging maganda ang mga rallies. Kapag nagkakaroon ng hindi magagandang mga pangyayari o pagsasakita ng isa't isa. Now, bakit natin ito kailangan pag-usapan? Pwede niyong sabihin, Pastor, bakit ganun? Pag-uusapan natin yung government natin, yung bansa natin, hindi ba yung church natin nagiging politika na? No? Sa totoo lang po, next slide, hindi naman po naging political ang church. Naulit ko po, hindi naman po talaga kasi naging political ang church. Kung hindi po yung politics sa panahon natin ngayon, naging theological. Bakit? Ang gusto ng mga taong nakaupo o yung iba, porkit Christian, iboboto na. Ang tanong, may skills ba sila talaga na qualified doon? At marami rin, kapag magpapasa ng batas, marami rin po na kung saan medyo mababaw yung pananaw nila pagdating sa mga katuroan sa Biblia. An example natin, next slide please. May example ako dito. Katulad ng same-sex marriage. No? So ngayon, pinapasa na po yung SOGI bill sa Senado. So, sinasabi nila, wala namang tinatapakang tao, di ba? So, walang mali. In short, kasi wala namang tinatapakang tao. But the question is, bakit ngayon yan yung concern? Kumbaga kung okay ba kay Lord yan? Okay ba sa bansa natin yan? Ano yung say ng Biblia sa mga ito? Dahil una sa lahat, tayo po ay, Kristiyano. Naulit ko, una sa lahat, ikaw ay Christian. Bago ka maging Pilipino, bago ka maging member ng isang family, ikaw ay Christian. And that is why, kung makikita nyo sa kapanahunan natin ngayon, may mga within the LGBT community, nag-aaway din sa isa't isa. Tulad nung napakita ko sa inyo before, sina Vice Ganda, tsaka sina Ricky Reyes, di ba? Nag-aaway sila tungkol sa marriage. Bakit kaya? Anong meron? Ang church ba nagiging political, nakikialam sa politics? Or yung politics ngayon nagiging theological ba? Lalo na, ang bansa pa naman natin ay tinawag na the only Christian nation in Asia. Di ba? Next slide please. Ano pa? The problem of abortion. No? Baka hindi nyo po alam, kahit online, kahit bawal sa batas natin, pero marami pong mga online na mga influencers sa social media, yung nagpo-promote na okay lang yung abortion. And tinatanong nila, baka okay lang kasi wala pa namang malay. And baka okay lang kasi hindi naman talaga tao pa yan na fully formed. So, ano yung say ng mga Christians sa bagay na ito? Silent lang ba talaga tayo or hinahayaan lang natin yung mga tao sa kanilang opinion? Oo, tama. Ang mga tao ay may kanya-kanyang opinion, pero ano yung opinion or yung sinasabi talaga na truth ng Bible hinggil dito? At kailangan, kung hindi kasi natin to sasabihin, kung di po kami mismo, mga preachers, sasabihin to sa inyo, maririnig nyo yung side ng iba na, yun yung unang nyong maririnig bago kami. Pag tuloy narinig nyo na kami, ang mangyayari sa isipan natin ay sila yung mali. Kasi kung ano yung unang narinig,
Yun na yung nakikita nating tama. Next slide. Ano pa? Death penalty. Tama ba yun? Dahil nasa Bible naman, okay na lang ang death penalty. Isa yan sa mga issue sa kapanahunan natin ngayon. Maririnig nyo sa mga hearing sa Senate, di ba? Anong move, anong position ng church na kabuuan sa buong Pilipinas pagdating sa death penalty? Dapat ba talaga na merong death penalty? Maganda ba ang death penalty o hindi? Oo nga, maraming matatakot, pero on the other hand, maraming magiging kawawa. Lalo na kung wala kang pera, wala kang influence, wala kang power. At malulusutan pa rin ng mga mayayaman na mga tao, mga may influence, may power, may pera, ang death penalty, kahit meron yan. At ang mamamatay na naman yung mga inosente na may hirap, walang power, hindi kilala. That is why, kailangan nating maging maingat at magsalita tayo hinggil sa mga nangyayari sa ating bansa. Kasi, oo nga, Christian ka, pero pangalawa, bansa mo naman to. Dito ka nakatira. Hello? Ang binabayaran mo ng pagkain, may tax. Ibig sabihin, may share ka sa bansa mo. Next slide, please. At, katulad ng political dynasty, naging theological na talaga ngayon. Gina-justify ang political dynasty. Dahil bakit? Sina David nga daw, Solomon, etc., yung line kasi nila, biblical naman daw ang political dynasty. Bakit nga ba ayaw natin ng political dynasty at bakit yung iba gusto? Ano ang meron? Bakit kaya nagiging automatic na sa kapanahunan natin na kapag ikaw ay government official, ang laki ng bahay mo? Dati hindi naman. Bakit kaya automatic sa kapanahunan natin na kapag ikaw si mayor, kailangan SUV yung sasakyan mo. At hindi yung mumurahin lang. Bakit ganon? Anong nangyari sa bansa natin? Mga kapatid, perhaps, naging silent tayo sa mga issues sa ating bansa. Kasi kapag hindi ka nagsasalita, ay okay lang. Okay lang para sa'yo. At hinahayaan mo lang na gawin nila yung mga typical na ginagawa nila. Next slide, please. So, ang goal natin ngayon ay ibalik yung prophetic voice ng church sa mundong napupuno ng kasamaan. Naulit ko po, ang goal natin, maibalik yung prophetic voice ng church sa mundo. Hindi lang to sa bansa natin ngayon. Ang vision na ito ay pangbuong mundo. Ang goal ni Jesus is to reach the nations. Go and make disciples of all nations. Pangbuong mundo ang vision ni Jesus. Kasama ito. Dahil kapag na-disciple mo ang mga tao sa isang bansa, ano mangyayari sa bansa na yun? Matatransform. Amen. Huwag tayong magtaka kung bakit ang mga politiko ngayon, nalalaman natin ganyan, may pinagmulan yan. At kung mapapansin din natin, sa panahon natin ngayon, walang mga Christians o bihira yung mga Christians within the church na naglalakas loob na tumakbo. 'Di ba? Sa totoo lang, ito honestly, sa church natin, iilan o bilang lang sa daliri, sasabihin mo na naging barangay chairman ngayon,
naging tumatakbo ng counselor, kung meron man, di ba? Halos wala. Ang meron, ganito ako nalalaman. Hindi siya Christian nung una, pwedeng mayor, counselor, tapos tsaka siya pumasok sa isang church. Pero yung from within the church, papasok sa government, yun yung bihira. Bakit? Anong meron? Dahil kailangan yung church yung mag-influence sa government, hindi yung government sa church. Next slide, please. Sa Bible po, no? At iniisip natin, kasi nasa constitution natin, merong separation ng church and state. Ibig sabihin, yung church, meron siyang separate body, separate entity, sa state or dun sa government. Pero sa totoo lang po, yung meaning nito, minsan na nakikita natin, di ba, nagsalita yung isang pare tungkol sa government, isang pastor. Minsan, may makikita kayo sa comment, separation ng church and state, na hindi naman talaga nila nalalaman ano yung separation na yun. Talaga bang ang church merong separate, kumbaga group, nahiwalay sa bansa? Samantalang tayo nga eh. Di ba? Ang church bumibili ng lupa na pag-aari rin naman ng bansa na, di ba? At may mga taxes pa, etc. na dapat bayaran. At ganoon din naman, hindi natin makikita sa mga ganyang mga comments lang sa Facebook yung talagang meaning nito. But actually, pag-aralan nyo po personally, yung Philippine Constitution and ang history ng bansa rin natin. Pag-aralan nyo po ang Bible higit sa lahat. Kung talagang tayo ay Christian nation, hindi ka pwedeng tawaging Christian na hindi nakikita sa'yo na ikaw ay Bible-based. Dahil saan mo makukuha si Christ, ang tungkol kay Christ? Sa Bible. Amen? So, the separation of church and state po means the government po cannot impose or control religion. So, halimbawa, ang president nagsabi na lahat ng mga pastors mapapalitan ng ng mga isang taon lang na uma-attend sa church. Hindi siya pwedeng magsabi ng ganon. Dahil bakit? Meron talagang tinatawag na separation of church and state. Ganon din ang mga churches. No? Hindi sila pwedeng, okay, kaming mga pastor, kaming mga leaders, kaming mga members ng Radiance, kailangang patalsikin na natin si ganito na isang, bawa sabihin natin, congressman, senator, ganyan. Hindi natin talaga totally magagawa yun. Dahil una sa lahat, hindi naman tayo madami. Hindi naman tayo yung kabuuan ng isang barangay. Ano bang ibig sabihin talaga ng separation of church and state na yan? Next slide. Hindi po ibig sabihin nun, hindi na pwedeng magsabi ng katotohanan ng Diyos ang church sa bansa. Hindi nga mangingialam sa processes, hindi nangingialam sa mga nanunungkulan, etc. Pero pagdating sa truth of God's Word, merong karapatan ang simbahan na magsalita para sa bansa. Kaya kapag nakikita na natin na hindi nagiging maganda ang takbo ng bansa natin at ng mga nanunungkulan dito, hindi ho talaga dapat maging tahimik ang kahit sino man sa atin. Bakit? Ano pong meron, pastor? Example natin in the Old Testament. Ito next slide please. In the Old Testament, si Nathan, Prophet Nathan, nirebuke niya sino?
si David. Bakit? Ano nga bang ginawa ni David? Si David po ay kumuha ng isang babae na merong asawa. At siya po ay sumiping doon. Tapos, yung asawa niya na yon, pinalagay niya sa unahan ng labanan. Alam niyo naman, di ba, nung labanan nung unang panahon, hindi naman mga baril-baril. Espadahan talaga. At kung sino yung nasa unahan, sila yung mga alam na unang mamamatay. Nilagay yung asawa ni Bathsheba na si Uriah doon sa unahan ng labanan. Namatay. Pumunta si Prophet Nathan kay David. Tignan nyo na lang po 2 Samuel chapter 12. Nagkwento-kwento si Nathan. Tapos, naiparealize ni Nathan sa isang kwento kay David ang injustice or yung pagkawalan ng hustisya. At sabi ni Nathan kay David, ganyan ka. Ikaw yun. Yung tinutukoy ko na yun. At na-shock si David. Dahil bakit? Na-expose yung kasalanan ni David, nilihim niya yon, at naibulgar. Sinong ginamit ni Lord? Si Prophet Nathan. Take note, si Prophet Nathan ay hindi kumuha ng malaking banner at sinabing, David resign. Ayan malinaw. Hindi kumuha ng ganon, pero up front, bilang propeta ng Panginoon, sinabi niya yung dapat niyang sabihin kay David. Kung hindi kaya sinabi ni Nathan yun kay David, do you think ang makikita ni David ay, nakalusot ako. So next time, pwede kong gawin. Yan yung mga, dito yung makikita ngayon kung bakit may mga paulit-ulit sa ating bansa na ulit-ulit nilang ginawa yung bagay na yon kada taon tuwing merong pondo sa bansa natin. Anong ginagawa nila? Gano'n na naman, kukuha na naman. Paparte na naman. Dahil bakit? Wala kasing nagsabi. Walang pumuna. Until such time lang, ito na nung malaki na yung issue at bumabaha na sa bansa natin, dun lang tayo nagsalita. Pero at this time, si Nathan, niresolve niya yung issue sa una pa lang. Next slide. Sino ba sa Old Testament? No? Sino next? Si Elijah. Kilala niyo ba si Elijah? Yung nagpababa ng apoy mula sa langit, di ba? Tapos natupok yung yung offering niya. Anong ginawa niya? Kinonfront niya si King Ahab. Si King Ahab ay isang idolater. At grabe po yung corruption nitong hari na to na si King Ahab, na king ng Northern Israel. Alam niyo po, kapag sila ay sasamba sa mga Diyos-Diyosa nila nung time na yon sa Middle East, documented ito ng mga historians. Alam ko po, narinig niyo na to sa akin before. Talagang pumapatay sila po ng mga 2 weeks na old na mga bata. As sacrifice para talagang sagutin ng Diyos yung mga panalangin nila. So, maraming nagiging against kay King Ahab. Mga prophets ni Lord. Kung kaya, kung kaya, pinapatay ni Queen Jezebel, yung asawa ni King Ahab, yung mga propeta. Dahil bakit? Ang trabaho ng mga prophets ay sitahin kapag hindi na okay yung ginagawa ng isang nanunungkulan. So, tinan nyo, anong ginagawa para matahimik? Violence.
Sa bahay nyo, kamusta? Para lang ba matigil ang away, merong magiging bayolente? Sa mga mag-asawang nalalaman nyo, para matigil yung away, pwedeng nang bubugbog. Hindi, di ba? Bakit? Nakakapagbigay ng fear. And that is what Elijah confronted. Kinonfront ni Elijah yan. Kaya nga siya, di ba? Nung nalaman niyang si Queen Jezebel pala, after sa buhay niya, ano nangyari? Gusto niyang tumakas. Even God's anointed, nakapagpababa ng apoy mula sa langit. Nung sinabing uulan, uulan. Nung sinabing hindi uulan, hindi nga umulan. At tumakas dahil na-threaten ang buhay niya. Pero makikita nyo pa rin, he confronted King Ahab. So may confrontation pa rin nagaganap. Next slide. Ano pa sa Old Testament? Ito, pwede nyo sabihin, Pastor, kasi sa ano lang yan, sa Israel yan. Pilipinas po tayo, hindi naman tayo chosen nation. Dito kayo magugulat. Prophet Daniel was used by the Lord sa isang bansa na hindi niya naman talaga bansa. Na-exile ang mga Israelites all the way from Israel, napunta sila sa lugar ng Babylon. But Daniel stood before King Nebuchadnezzar at dineclare niya yung judgment sa pride nitong hari na ito. Sino nga ba si Daniel? Israelite. Galing siya sa na-exile na mga tao. Si King Nebuchadnezzar, walang dugo na Israelite. Nasaan silang lugar? Babylon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pastor yung nababasa natin katulad kay Nathan, katulad kay Elijah, sa Israel lang. Do you get what I'm saying? Nag-a-apply ito sa lahat ng bansa sa mundo. Amen? Amen ba dyan? Parang seryoso kayo masyado. Hindi, ito yung mga issues ngayon na hindi natin kasi talaga napapag-usapan at hindi nababanggit namin sa inyo personally. Next. Sa New Testament, lipat naman tayo. Si John the Baptist, sinabi niya kay Herod, it was unlawful to take his brother's wife. Asawa ng kapatid niya, kinuha niya. Anong gagawin natin kung tayo may nalaman na ganun? Ay, okay lang, di naman sila Christian eh. Ganun ba? Si Herod, was he an Israelite? Was he a Jewish man? Hindi. Hindi ito for the Jewish people lang. Amen? Amen? Para to sa lahat. And John the Baptist was used by God, kung makikita nyo, na nagsalita siya kay Herod para ma-correct. Kaya nga sa fivefold ministries, sabi ng isang bishop, ito daw yung teacher, pastor, evangelist, prophet, apostle. Prophet daw kasi, di lang nagtuturo, nagga-guide, nagko-correct. Ikaw ha? Yan, ganon. Gulat ka ba? Yan, ganyan, ano? Next natin, sino ba? Si Jesus mismo. Oh, si Jesus ba nagsabi ng against sa isang tao? Yes. Bakit? Luke chapter 13 verse 32, basahin niyo po yun. Tinawag niya si Herod na fox kasi sabi, ay ganito po, doon kayo sa fox na yun.
Ba't siya magsasabi sa mga tao ng ganon? Ba't niya tatawagin si Herod na fox? It was a political critique. Bakit? Ano ba ginagawa ng fox? If you research kung anong ginagawa ng fox, kapag ikaw ay most vulnerable, yung nakikita niya na wala kang laban, nagpapahinga ka, doon ka niya sasakmalin. Pag feeling mo rested ka na, feeling mo ang payapa-yapa, pag hindi ka alert, doon siya lalaban. Hindi makaporma si Herod di ba? Next slide. Ano pa? Si Paul. Mababasa nyo sa Book of Acts. Di ba? Kung paano siya nakipag-discussion. Nag-testify siya sa mga Roman governors, sa si Felix at si Festus. Boldly, nagsalita siya sa kanila. Sinabi niya ang tungkol sa katuwiran, sa self-control, at sa coming judgment. Hindi nahiya si Paul sa governing authorities. Meanwhile, anong tingin natin sa sarili natin? Ay, wala kasi ako, hindi ko kasi abot yung authority niya, yung power niya. Nakakahiya. Hayaan ko na lang yung iba. Kakahaya natin ng iba sa atin lahat, wala nang gumawa. Hello? Wala nang gumawa. Kaya huwag kayong magulat, bakit nga the Philippines, pinapakita sa akin ni Bishop noon, ang ganda-ganda, 1950s, di ba Bishop, pagkatapos ng World War. Naka-Amerikana pa lahat ng mga Pinoy sa labas. Ngayon, wala ka na makikita, di ba? Nakahubad na. Kasi sobrang init. Tapos tayo lang noon, nakita ko, tayo lang pala yung merong Araneta Coliseum sa Asia. Ano nangyari? Hindi, yun yung tanong ko Hindi, kayo ba nagtatanong? Ano nangyari? Meron ba tayong ginagawa ng patuloy na dapat itigil na natin para magkaroon ng pagbabago? O gusto lang natin ng pagbabago pero same system pa din? Narinig kasi natin yung lagi, di ba? Kapag mga election, pagbabago. Pero the same system, nandoon. Sistema rin natin bilang mga Christians, hayaan na natin sila na lang yan. Basta mag-preach ka ng gospel, okay na yun. Kakaganon natin, hindi naabot yung mga nanunungkulan, nagpapatuloy sila. Nakakalungkot. Kung kaya noon, yung mga mahal natin sa buhay, mga lolo't lola natin, nanay natin, nakakabili sila noon mga lupa. Ngayon, ang hirap na makabili. Sa sobrang taas ng bilihin. Next slide please. Sa Isaiah chapter 58, ang background po nito, by the way, is around daw 700 to 600 AD ito na isulat. Sabi ng maraming mga scholars, ito daw ay post-exilic. Tapos silang ma-exile sa Babylon. May mga ilang Israelites na pumunta sa Judah. Nagtatry sila na i-rebuild ulit kung ano yung nawala nila. Kung ano yung dati gusto nilang masimulan ulit. And take note, yung sinabi dito, next slide please. Sabi ni Lord, sabay-sabay natin basahin, sumigaw ka ng malakas, huwag mong pigilan. Lakasan mo na kasing lakas ng trumpet. I-announce mo sa bayan ko ang mga atraso nila. Sabihin mo sa lahi ni Jacob ang mga kasalanan. Tignan nyo, no? Ayan Pag binasa natin, ano sabi? Sumigaw ka ng malakas. Gano'n kaya naririnig ang boses natin ng mga tao sa paligid natin? O baka tabu o yung bang hindi dapat pag-usapan yung bagay na ganito. Mga kapatid,
lahat tayo, including yung government, lahat tayo sama-sama tayo lahat tayo magbibigay ng account kay Lord. Siyempre, kung wala kang ginawa, dun sa nakikita mong problem, magbibigay ka ng account kay Lord. Amen? Pero kung may nakikita kang problem, tapos may ginagawa ka, talagang, merong yun. Merong kang reward kay Lord for it. And tingnan nyo, yung sinabi niya sa kabuuan ng Israelites at that time, post-exilic, sumigaw ka ng malakas, huwag mong pigilan. Bakit? Kasi we tend to be silent saan? Sa kasalanan. Pagkasalanan, huwag mo nang palakihin para di na lumaki. Kaso, silent mo, lumaki. Yun yung naging issue. Nakuha nyo? Kaka-silent natin, lumaki. Ngayon, ang hirap ng maayos. Next slide, please. Kaya, naging komportable na tayo sa pag-worship, pero tahimik naman sa kasamaan. Ang sarap, di ba, mag-worship kanina. Kinanta natin, chorus, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And the angels cry. Ba't biglang, lakasan nyo naman, come on. And the angels cry. Okay na. Ang lakas ng boses mo kanina, di ba? Kahit minsan, wala ka dun sa tono. Ang lakas. Kaya lang, baka tahimik naman tayo sa wickedness. Hindi pwedeng ganon. Religious ka, pagdating sa church, tataas ka ng kamay, tapos wala kang pakialam sa labas. You cannot love God without loving your neighbor. Amen? Next slide, please. Baka rin naging passionate tayo sa services, pero passive naman tayo sa suffering. Ano ibig sabihin nito? Okay lang sa'yo na nagsasuffer yung iba kasi okay ka naman. Sa Filipino context, may ganyang mindset. Basta okay na yung family ko, pamilya ng iba, sorry na lang. Kayo na bahala sa inyo. Kaya tingnan nyo, yung ganong mindset, nagtatranscend yan kahit sa community natin. Magulat kayo, bakit may tinatawag na political dynasty or family dynasty sa Pilipinas? At bakit sila lang? Sila lang ba yung magagaling? Sila lang ba yung tumutulong? Nag-transcend yun. Kaya doon din kayo magugulat kung bakit nag-aaway pamilya. Malalaman mo, nagbarilan, nagpatayan. Bakit? Because the Philippine context kasi pagdating dyan, wala kang pakialam kung di mo pamilya. In which kailangan mabago yun. Kasi hindi sinabi ni Jesus na love your own family members lang. Love your neighbor. Kabuuan. Amen? Amen? Kabuuan. And we are not called to love yung mga tao lang na mahal lang tayo. We are called to love kahit yung mga taong hindi ka mahal. Next slide. Ito na rin siguro tayo magtatapos. Baka naging busy tayo sa loob ng church, pero absent ka naman sa bansa mo. Nagpo-post ka nga ng verse, pero wala ka namang concern pagdating sa bansa. Baka nalalaman mo, sa government nga or sa company nyo mismo, kahit hindi yan government company, alam mo nang merong illegal na nangyayari. May mga under the table, over the counter, under the counter. Maraming nalulusyutan ang marami na mga taxes and all. Tapos, tahimik ka lang. Doon nagsisimula
ang corruption. Pag na-feel mo, nung una, na safe ka, kahit gumawa ka ng di maganda, kahit sino pa yan, kahit Kristiyano yan mga kapatid, nanganganib ang buhay ng marami. One time, pauwi na kami, Sunday. Ito lang atang last Sunday yun, tama ba? Narinig ko si dating ombudsman, si Carpio Morales. Tama po ba? Conchita, yon. Tinanong siya ni Karen Davila, Ma'am, paano niyo po nakuha yung reputation na kayo ay honest at saka walang sinisinong tao? Kahit daw kasi si Duterte, nilabanan niya, kahit na yung asawa pala kasi ni Sara Duterte, kamag-anak niya. No? So, mga ganun ba? Tapos may mga iba't ibang mga senators noong 2016 daw na kinalaban talaga ni Ombudsman. Kaya, saludo yung marami sa kanya. Sabi niya ganito, hindi ito yung verbatim na exact words pero parang ganito, no? Sabi niya, kailangan kasi sa simula, may integrity ka na. Sa simula ba, meron ba talaga tayong integrity? Mapagkakatiwalaan ba tayo? Inside the church and outside the church. Gusto ko lang pong buksan ang isipan nyo sa mga current issues ngayon at baka hindi na natin napapag-usapan yung mga ganito. Tandaan nyo po, kayo ay Kristiyano muna bago Pilipino. Amen? Tayo ay manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pag-remind niyo sa amin that we have a prophetic voice sa bayang Pilipinas. Lord, minahal mo kami lahat. Ganun din, Lord, dapat naming mahalin ang kapwa namin. Higit sa lahat, Lord, ang aming bansa. Ang ina-impart ko sa kanila, Lord, is to love their nation because you love the nations, Lord. Gusto niyo pong magkaroon ng pagbabago ang mga bansa at sumunod sa inyo. That's why you said, go and make disciples of all nations. Dahil ayaw mo, Lord, na iwanan ang mga bansa sa kung sino sila at ano sila. Ayaw mo kaming iwan, Panginoon, na ganito, balot ng korupsyon, balot ng kasiraan, kasamaan, balot ng hindi magagandang mga bagay. Lord, we believe that by sharing this, magkakaroon, Lord, ng passion sa puso ng aking mga kapatid to really transform the nation, Lord. Magkaroon ng pagbabago sa aming bansa sa pamamagitan ng una sa lahat, pagbabago muna sa aming mga sarili bilang mga Kristiyano na sumusunod sa inyo. Lord, dalangin ko po, patnubayan niyo sila, gabayan niyo sila. Huwag niyo po hayaan na manakaw ng kaaway na dyablo ang mga natanggap nilang mga salita at mensahe ngayong gabing ito. Higit sa lahat, Lord, kayo po yung kumilos sa kanilang mga pananalita, kanilang mga puso. Maging align, Lord, lahat sa kalooban mo. And by your grace, Lord, alam namin, babangon muli ang aming mga bansa. Hindi dahil sa mga politicians na umuupo, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Because you are our hope. Ikaw, Panginoon, ang pag-asa namin. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan naman natin si Lord.